Magandang umaga sa ating mga kapatid, mga kaibigan dyan sa Pilipinas and sa Asia, at magandang gabi naman po dito sa USA and North America, dito po sa Canada. Na naway ang Diyos ang siyang patuloy na magbigay sa atin ng lakas, magbigay sa atin ng masaganang kalusugan. Sapagkat sa mga kapanahonan ito ay talagang ginagawa ng lahat ng kaparaanan ng ating kaaway na si Satanas para i-inflict ang mga karamdaman sa ating mga pisikal na pangangatawan. Para sa ganon ay hindi po tayo makapagpuri sa Kanya, hindi po tayo makatalo sa mga gawain, subalit sa tulong ng Diyos at biyaya po niya sa atin, ay binibigyan po tayo ng kalakasan at kalusugan para mapakinggan po yung mga salita po niya na magbibigay sa atin ng lakas sa pananampalataya. So, sumagang ito mga kapatid at mga kaibigan, binabati ko kayo lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At bago po tayo manalangin, gusto ko pong basahin ang ating pagbulay-bulayan at pag-aralan sa aklat po ng Hebreo, chapter 4, verse 12 to 16. Sabi po niya dito, for the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitude of the heart. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet He did not sin. Amang banal na makapangyarihan, salamat po sa pagkakataong muli na ito na ibinigay niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa kabutihan niyo po, bagamat hindi po namin maipagkakaila ang mga nararamdaman po namin, ang nasa loobin po namin, sapagkat ang lahat ng ito, Ama, ay hayag sa inyong paningin. At wala po kaming maitatago ayon po sa inyong mga salita. Subalit, may mga kaparaanan para maibsan ang lahat ng ito. Dahil po sa inyong mga salita na magbibigay sa amin ng lakas, magbibigay sa amin ng tagumpay. Kaya nga po, pagpalaan niyo po bawat isa, ang mapubigyan niyo po kami ng pagkaunawa. Buksan niyo po ang aming isipan, espiritual, para maunawaan po namin ang iyong mga salita. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So, ang ating pag-uusapan sa gabi ito, mga kapatid at mga kaibigan, ito po yung naipangaral ko na po sa isang grupo. Subalit meron pong nahalo at may ilan na nasalin na naman po dito sa ating grupo ngayon sa gabing ito. Ng Sunday po dito ng gabi at Lunes po dyan sa inyo ng umaga. Sa ganito, ang tema natin pong pag-aaralan ay ganito po. Kanino ka lalapit sa panahon ng pangangailangan? Alam ko po na normal po sa atin na kapag tayo po'y may pangangailangan, maliit man o malaki, ang una po nating iniisip ay ang ating pamilya, di ba?
Dahil sila po yung kabahagi ng ating buhay at nakakaalam at nakikipagdalamhati sa ating mga pangangailangan. Pangalawa, yung ating mga kaibigan. Mga kaibigan na malapit po sa atin. Sila po yung ating nilalapitan at sinasabihan sa ating mga hinanakit o kaya problema sa buhay na ito. Subalit mayroon pong isa na kailanman ay hindi po tatanggi kapag tayo po'y lumalapit po sa Kanya. At ito po ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil nahahayag po at nabasa po natin kanina na ang ating Panginoon ay lagi pong handa na tumulong sa atin. So, marahil sa bawat isa po sa atin, kapag nakakaramdam po tayo ng pagkabalisa at nag-iisa, ang sinasabi po sa banal na kasulatan doon sa Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 16, ito po yung napakaganda. No? Kung may Tagalog sana, doon na lang sa Tagalog po para maunawaan po natin yung Tagalog po na banal na kasulatan. Hebreo chapter 4, verse 16. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. So ito po yung paanyaya sa atin ng sumulat po sa libro ng Hebreo. Subalit, sa kabila noon, ang Espiritu ng Diyos ang siyang nag-udyok sa writer na ito, sabihin sa kanya ang mga salitang ito, ang mga katagang ito, para malaman po natin kung kanino po tayo lalapit sa lahat sa mga panahon ng pangangailangan. Kaya nga po, lalapit tayo na may katapangan. Ang ibig pong sabihin nun, matapang lamang po tayo na lalapit po sa Ama. Kapag mayroon po tayong close o yung relasyon na malapit kay Kristo Jesus. Sapagkat kapag napakinggan nyo na po yung salita ng Diyos, doon sa Juan, di na natin ipa-plus ito, sa Juan chapter 14, verse 6, na walang makakapunta sa Ama, maliban na dumaan muna sa ating Panginoong Hesus. Kaya hindi po tayo pwedeng humingi sa Diyos kung wala po tayong relasyon sa Kanyang anak. Sapagkat ang kinalulugdan ng Diyos Ama doon sa langit ay yung Kanyang anak. Diba? Kaya nga po, ang lahat ng hihilingin natin sa Ama na nandun sa langit, sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus, ay Kanya pong ipagkakaloob. Kaya nga po, kapag tayo po'y may relasyon kay Jesucristo, naniniwala po sa Kanya, mayroon tayong katapangan na lalapit doon sa trono ng biyaya. Dahil alam po natin at sigurado na sa ating Panginoong Hesus, tutulungan po tayo para sa ganon ang Ama ay ibibigay po niya yung ating mga kahilingan. So, pangalawa po mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, nalalaman po niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kung babalikan po natin doon sa verse 13, Hebreo chapter 4, verse 13, makikita po natin doon. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Say, walang nalilingid doon sa paningin ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nilalang. Everything is uncovered. No? Yan. Walang nakukubli sa harapan niya.
kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata. Mata niya na ating pagsusulitan. See? Pag sinabing pagsusulitan, pananagutan natin ang lahat ng mga bagay na ginagawa po natin na hindi po kaaya-aya sa kanyang paningin. So dito po, si Jesus Christ na ating Panginoon at tagapagligtas, batid po niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Dahil lantad po sa kanyang mga paningin. Hindi po ito naitatago. Bagamat sa ating pamilya, na itatago po natin, pwede natin sila itago yung ating mga problema, mga pangangailangan dahil ayaw natin po silang mag-alala, no? Ayaw po natin sila na kung ano-ano yung kanilang iniisip, kaya itinatago po natin sa ating mga kaibigan. Subalit, ang Diyos na nandun sa langit, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus, batid po niya lahat. Open, no? Wala maitatago ng isang tao. Kaya dapat tayo ay magpakatotoo sa Diyos. Ang isang tao na humihingi po sa Diyos ng palihim o kaya may tinatago sa kanyang puso o kaya yung motibo niya ay hindi po tama at ugma doon sa kanyang hinihingi sa Diyos, alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, hindi po yan ipagkakaloob ng Diyos. Bagaman, pangako po ng ating Panginoong Hesus na katatagpuin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi po niya isasara yung pinto. Hihintayin ng Diyos yung ating motibo na sang-ayon sa kanyang plano at ikaluluwalhati. Saka po niya ito ipagkakaloob po sa atin. Ganyan kahabag ang ating Panginoon. At sa pamamagitan po ng ating pagbabasa ng salita ng Diyos, ito po ay kanyang inihahayag ang totoong nasa isip po natin. Kaya nga po kapag tayo po ay nagbabasa sa salita po ng Diyos, yung kaisipan po natin ay naihahayag. Kaya nga po sabi niya, two-edged sword, no? Magkabila yung talas ng salita ng Diyos. See? Kaya wala po tayong pwedeng ilihim po sa Kanya. Ang lahat ng ating isipan ay naihahayag sa Kanya. Pilit ba natin itinatago, inililihim, no? Subalit sa Diyos, nakikita po niya lahat niya. Alam po natin na ang ating Diyos ay banal, no? Ang ating Diyos ay matuwid. Ayaw po niya na yung ating mga kahilingan po sa Kanya ay ikasasama po natin. Kaya nga po, ayusin muna natin yung ating buhay. Maging kaaya-aya sa harapan po ng Diyos upang sa ganon yung mga bagay na ating hinihiling sa ating mga problema, siguraduhin ko po sa inyo, ipagkakaloob po ng ating Panginoon. Hindi lamang po yun, dahil alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan, ang ating Panginoon, batid po niya at nalalaman po niya ang lahat po ng ating kaparaanan. No? Kaya nga, talagang surrender, fully surrender po tayo sa Kanya. Ganyan ang gusto po ng ating Diyos doon sa langit. Kinakailangan susuko po tayo sa Kanya ng buong-buo. Hindi kalahati, hindi one-third, kundi buong-buo upang sa ganon ay makikita po natin ang mga bagay na gagawin ng Diyos sa buhay po natin. Tignan po natin doon sa Salmo 139 verse 1 to 4. At walang, sige sa Tagalog. Sa Psalms 139 verse 1 to 4. O Panginoon,
Siniyasat mo ako at nakilala mo ako. Iyong nalalaman kapag ako'y umuupo at kapag ako'y tumatayo. Nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang paghiga ko at ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo. Bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, O Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo. See? Kaya nga po, iniisip pa lang natin na sabihin sa Diyos, alam na po niya. Kanyang kadakila at karunong ang ating Panginoong Diyos. Siya po'y pinakamarunong, kaya alam po niya lahat ng bagay na ating ginagawa sa buhay na ito. At lahat ng ating hihilingin sa Kanya bago pa natin siya o bago natin sasabihin sa Kanya, alam po na niya. Kanyan karunong ang ating Panginoong Diyos. Tignan po natin doon sa Matthew Kapitulo 6, versikulo 8. Bago pa man magkaroon ng salita sa dila ako. Ito ba? Panginoon, lahat ng iyon, alam mo na. Matthew 6, verse 8. Ito ba yan? Esther? Huwag nga kayong tumulad sa kanila, sapagkat alam na ng iyong Ama ang mga bagay na iyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Anong sinasabi dito ni Apostol Matthew na huwag kayong tumulad sa kanila? Kung babasahin natin, hindi na natin i-flash, mga kapatid. Kung babasahin natin yung mga naunang mga talata, ang ginagawa ng mga tao noon kapag sila po'y nananalangin, ang panalangin po nila yung mga panalangin na paulit-ulit. Kaya nga, alam po natin na yung mga paulit-ulit na panalangin, ito po yung mga tinatawag natin na memorize. Binimorize na natin na mga panalangin. No? O kaya binabasa na panalangin na paulit-ulit, ayaw po ng Diyos yun. Kaya nga sabi niya, huwag kayong tumulad sa kanila. See? Sapagkat bago pa tayo hihingi sa Diyos, no? Alam na po niya, batid na po niya kung ano yung ating hihilingin. Kaya nga po, kapag tayo po'y lubusan na nagpapasakop sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, lubusan na nagpapakumbaba, lubusan na inihayag sa Kanya lahat ng ating mga kasalanan dahil walang lihim sa Diyos. Tayo po'y makakaasa na sasagutin at tutugunin ng Diyos yung ating mga kairingan, yung ating pag-iyak, paghabulbol, kagaya ng isang bata. Kapag ang bata ay talagang gusto niya yung isang bagay, ay hindi po siya tumitigil hanggang siya po'y iiyak. Kaya yung magulang ay naaantig yung kanilang damdamin na talagang kailangan ng anak po ito. Kaya umiiyak. So, pilit po nilang binibili o kaya ibinibigay yung pangangailangan ng bata. Ganon din po yung ating Ama doon sa langit. Kapag tayo po'y humagulgol, umiyak sa Panginoon, marahil tayo, hindi tayo pwedeng umiyak sa ating mga pamilya. Hindi tayo pwedeng umiyak sa ating mga kaibigan, pero may mga taong ganyan, no, na talagang nangangailangan, umiiyak.
na kapag sila ay tinanggian, umiiyak at pilit na kinukumbinsi yung kaibigan o kaya pamilya para ibigay. Subalit wala po silang magawa. Subalit kapag tayo po'y umiyak at humagulgol sa harapan po ng Diyos na may pagpapakumbaba, kabaabaang loob, may pagsisisi sa lahat ng mga bagay nating nagawa na kasalanan, umaasa, makakaasa po tayo, tutulin po ng ating Diyos, ang ating mga kahilingan sa Kanya. Hindi lamang po yan na nalalaman ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan, kundi si Jesus po yung pinakapunong pare doon sa trono ng Diyos. Sa lumang tipan, mga kapatid, sa tabernakulo kung saan po sila naghahain ng mga handog o kaya mga panalangin sa Diyos, yung pinakapunong pari lamang po ang makakapasok po doon sa Holy of Holies. Na siyang makikipag-usap sa Diyos sa mga kahilingan ng mga Israelita. Kapag ang pari po doon na pumasok doon sa Holy of Holies ay may kasalanan, siya po'y mamamatay. Instantly. Kaya nga po, ang ginagawa po ng mga tao po noon, doon sa tabernakulo, tinatalian niyang paa yung pare at linalagyan ng isang tumutunog na bagay. Dahil yung pare po doon na pumapasok doon sa Holy of Holies, sa presensya po ng Diyos, ay dapat lumalakad po siya para marinig na siya po'y buhay. Kapag wala na po silang marinig na kumakalimbang doon sa loob ng Holy of Holies, doon sa presensya ng Diyos, alam na ng tao na siya po'y patay. Kaya hihilain po na siya. So, ngayon mga kapatid, meron po tayo isang pinakapuno na pari, ito po yung ating Panginoong Hesus. Na siya po yung namabagitan po sa atin sa Ama. Siya po yung nagbibigay lahat sa Ama, yung ating mga pangangailangan. Kaya nga, ang lahat ng hihilingin natin sa Ama, sa Kanyang pangalan, wala na pong ibang pangalan na kalulugdan ng Ama doon sa langit, kundi ang Kanyang anak, bugtong na anak, na ating Panginoong Jesucristo. Alalahanin po natin, mga kapatid, ng ating Panginoong Hesus, inialay po niya yung buhay niya para sa lahat. Hindi lamang po para sa mga Hudyo, no? Kundi sa ating lahat. Upang sa ganun magkaroon po tayo muli ng access para makalapit po sa Kanya, doon sa trono ng biyaya, sa pamamagitan po ng Kanyang anak, na si Jesucristo. Ang susunod po, si Jesus ay handang dumamay sa lahat ng ating pangangailangan. Ang ating tagapagligtas na si Jesus, alam niya po yung nararamdaman ng isang tao. Dahil naging tao po siya na katulad po natin. Is a 100% human and a 100% God. No? Yan po ang ating paniniwala sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat nasusulat po ito doon sa sa chapter 1, verse 14. Kung babasahin ninyo, hindi na natin ipa-plus po yan. Nandun po, na nagkatawang tao. And then doon sa episode chapter 2, makikita po ninyo po doon, no? Kung gaano naranasan ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng bagay bilang isang tao, kaya siya po'y dumadamay po sa atin sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Kaya nga po, dapat ang bawat isa, no,
mayroon tayong lakas at tapang na lumapit sa ating Ama doon sa langit. Pero magkakaroon lamang po tayo ng lakas, sinabi ko kanina, kung malapit po tayo, malapit ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. Nalalaman po ng ating Panginoong Hesus, He experienced yung pagkalungkot. Naranasan po niya na maitakwil ang ating Panginoon. Naranasan po ng ating Panginoon na malungkot. Naranasan po niya yung naghirap. Lahat ng bagay na naranasan po natin sa lupang ito. Bilang isang tao, naranasan po ng ating Panginoon. Kaya alam po niya ang lahat po ng ating nararanasan. Handa po siyang dumamay po sa atin at tugunin ang ating mga pangangailangan. Sapagkat ang ating Panginoon ay handa at buo ang loob at kayang tumulong sa atin sa ating mga pangangailangan. Sapagkat siya po, sabi ko kanina, He is our all-knowing God. Nalalaman niya lahat ng bagay. Kaya nga po, hindi po siya nagkulang. No? Hindi po siya nagkulang sa atin. Batid niya. Ang problema lamang ay sa atin. Sa Panginoon, walang problema. Ang problema po sa atin, dapat, sabi ko na kanina, dapat tayo po'y mapagpakumbaba, malinis, at lalong-lalo na ay magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Sapagkat kapag wala po tayong pananampalataya, huwag po nating asahan na tutugunin ng Diyos ang ating mga hinihiling sa Kanya. At ang panghuli, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, pinangako po niya, nakakatagpuin po niya lahat po ng ating pangangailangan sa pamamagitan po ng Kanyang awa at biyaya. No? Pansinin natin muli sa verse 16. Hebrews chapter 4, verse 16. Huling talata po nating babasahin. Sabi niya, let us then approach God, throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. So, approaching God with confidence. Tapang, may katapangan. Matapang tayo dahil mayroon tayong relasyon sa Kanyang anak. Matapang tayo dahil mayroon tayong pananampalataya sa Kanyang anak na si Jesus. Matapang tayo na lumapit dahil alam natin na pinatawad tayo ng ating Panginoong Jesus sa ating mga pagkakasala. Kapag tayo po, mga kapatid, ay dalisay, buo ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos, makakaasa po tayo na tutugunin ng ating mga panalangin. Kaya nga, mga kapatid ko, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kung wala na tayong malapitan pa, nandiyan ang ating Panginoong Diyos, laging handa sa bawat isa po sa atin. Bukas ang Kanyang linya. No? Hindi po busy ang ating Diyos. Kaya niyang tanggapin kahit na sabay-sabay po tayong manalangin sa Kanya. Kaya niyang tanggapin ang lahat ng ating mga kahilingan. Kapag tayo po ay malinis, kaaya-aya, at may pananampalataya po sa Kanya, makakaasa po tayo na tatanggap ang Kanyang awa at biyaya. Kaya siya po yung dapat nating lapitan sa lahat ng ating mga pangangailangan. At sinisiguro ko po, hindi kayo po tatanggihan ng ating Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat po sa inyong mga salita.
Tunay nga po na napakaganda ang magtiwala po sa inyo. Sapagkat nandyan ka palagi na handang pakinggan ang lahat po ng aming mga kairingan, aming mga kahilingan sa inyo, mga problema. At tanda ka pong tumugon sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin at ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng biyaya. Maraming salamat po. Nawa po, tulungan niyo po ang bawat isa na magkaroon po ng sapat na pananalig at pananampalataya po sa inyo. At maging malinis ang aming puso't isipan. Lahat po ng aming pong iniisip, linaplano po sa buhay na ito ay ayon po sa inyong kalooban para kayo po ay malugod at maluwalhati sa buhay po namin. At kapag kami po'y lumapit sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, inyo pong tutugunin at ipagkakaloob ang aming mga pangangailangan. Salamat po Diyos sa katagumpayan. Inaangkin namin o Diyos ang mga biyayang ito na inyo pong inilaan para sa amin. Sapagkat alam ko po na nanlulugod ka na ang inyong mga anak ay lagi pong masigla at masaya dahil kayo po ang tumutugon ng kanilang mga kahilingan. Sa iyo po lahat ang papuri, Diyos. Lahat ng aming pasasalamat sapagkat wala na po iba. Pwede po namin lapitan sa lahat ng aming mga problema sa buhay na ito. Salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.